Yes, Brad Ted, susugan ko lang kahapon yung letter sender natin na si Kuya Randy kasi masyadong malaman yung kanyang letter and feel ko lang and the Holy Spirit led me to address also yung mga katrabaho niya. So, kung mga hindi po nakasubaybay kahapon, nasa crossroad po yung ating letter sender, mananatili ba siya ron sa corrupt na sistema na pinagtatrabahuhan niya bilang purchaser o magre-resign siya? Now, para to sa mga kaopisina ni Kuya Randy, para naman kung nakikinig, baka naman na matauhan din. Sabi sa Hebreo 13:5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Don't choose money, choose contentment. Sabi dito, huwag daw tayong magmukhang pera. Pastor, ang hirap naman yan. Parang problema talaga ng tao, pera, di ba? Kaya nga po sabi rin sa Biblia, you cannot serve both God and money. Hindi both God and Satan. Ang pinakamalakas daw pong hatak ng puso natin na kalaban ni Jesus, kalaban ng Diyos, ay ang pagmamahal sa pera. Kaya the love of money is the root of all evil. Hindi money. Ang money po ay neutral. Pwedeng pampaaral ng mga mahihirap, pwede rin namang pang-hire mo na patayin mo yung kalaban mo sa politika. So, yung pera po neutral yan. Depende po sa gagamit at pananaw. Pag sinamba mo ang pera, doon magsisimula ang sangkatutak na kasalanan na magdadala sa iyo sa impyerno. Kaya kung ako sa iyo, maintindihan mo, ang pera is a tool. Gamit lang po siya. Gamit siya para mapag-aral ang anak mo. Okay, you build memories, you build a relationship. Mahalaga po ang pera, sa totoo lang. Pero ito po ay nasa tamang pananaw. So, wag mong sambahin ang pera, gamitin mo siya at makontento ka. Sabi po sa pangalawa, be grateful with what you have. Masiyahan daw tayo sa anumang nasa sa atin. Alam niyo po kaya hindi natin ma-enjoy minsan yung kung ano yung meron tayo? Because lagi po tayo nagko-compare kung ano yung meron yung kapitbahay natin. Naka 32-inch TV ka, hindi ka ma-enjoy kasi nakita mo yung 65-inch nung kapitbahay mo. In a world na social media, ang dami nating pina-follow, 'di ba, sa Instagram, parang nakaka-pressure, 'di ba? Parang ito lang pagkain, ito lang gamit. Ay Boracay lang tayo, ba't di tayo Japan? Alam mo, hindi mo na-enjoy kung ano yung meron tayo because we keep on comparing kung ano yung meron sa iba. Ba't hindi po ganito gawin natin? Araw-araw, magbilang tayo ng blessing. Bago ka matulog sa gabi, Lord, ano ba yung mga nangyari sa aking araw na ito? Nag-commute ako pero nakauwi ako na hindi nasagasaan ng motor, di ba? Nag-commute ako kanina, pumila ko, pero salamat, meron akong legs para makatayo at makapila doon sa LRT na 2 oras akong pumila. I'm just saying, sa mga bagay na wala tayong magagawa, magpasalamat tayo. Ilista mo kung kinakailangan yung maliliit na blessing para makita mo, ay grabe pala, sobra pala akong blessed. Minsan, dumalo ka sa mga lugar na talaga namang kasabihin mo, mas blessed pala ako compare sa maraming mga kababayan ko. So, at pangatlo po, ano assurance natin? Because God will never leave you nor forsake you. Ang sikreto po para magawa mo yung unang dalawa, na hindi mo sambahin ng pera, na maging kontento ka kung ano meron ka, ay itong pangatlo, relasyon sa Diyos. Pag wala ito, gagawin mo yung kabaliktaran ng dalawa. Sasambahin mo pera at hindi ka makukontento. You will never be contented, you will never be satisfied because wala kang relasyon sa Diyos. Pero, pag may relasyon tayo sa Diyos, Lord, ikaw ang bahala sa bukas ko, I'll be contented for my today. Kaya doon sa disyerto, yung mga Israelita, sabi lang ni God, kumuha lang kayo ng mana, yung bread from heaven, good for today. Kasi bukas magpapaulan ulit ako ng mana. Pero may mga hindi naniniwala sa Diyos, kumuha ng pang isang buwan, pang isang linggo, na bulok, bumaho sa buong kampo. Kaya wag po tayo maging ganon. Ito ang pinaka-powerful na assurance ng Diyos. Ang pera ay tools lamang. Gamit lamang siya. Hindi mo sasambahin yan. Kailangan yan, pero hindi yan ang iyong Diyos. Ang Diyos po sa Ama sa Langit ang ating Diyos. At sa gitna ng kawalan, ng problema, kasama mo ang Diyos. Nandito siya. Kapag natatakot ka sa future, panghawakan mo pangako ng Diyos, I will be with you always. So as I end, don't run after riches. Be content and most of all, trust in the faithfulness of our God. Hebreo 13:5, huwag kayong magmukhang pera at masayahan kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Amen. Tayo manalangin, Panginoon. Salamat po dahil alam namin ng mundo na to, masyadong maraming ino-offer. May latest na telepono, may latest na sasakyan, may latest na kung ano-ano pang mga gadget. At hindi kami titigil na makuha to at all cost. Kaya Lord, matuto kami makontento. Kung ano meron kami, makontento kami at masyahan. At magpasalamat. Kung may dumating na bago, praise God. Kung wala, praise God pa rin. So tulungan niyo po mga kasamahan ni Randy sa trabaho niya na magkaroon ng takot sa iyo at pagtitiwala sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.